itong mainit na balita na nananawagan ang Pangulo ng Pilipinas na patalsikin ang mga cabinet members. Nagpanawagan siya ng courtesy resignation ng lahat ng cabinet members. Ito ay talaga pong nakakabahalang sitwasyon. Pag-amin po ito ng kasalukuyang pamahalaan at ng administrasyon na nakaupo ngayon na talaga pong bagsak ang gobyerno. May tinatawag nating broken government, failure of administration ang nangyari ito. Alam na naman po natin yan. Bago man lang po maghalalan, alam na po natin yan na talaga pong bagsak itong gobyernong ito. Pero hindi po nila inaamin, tinatago po nila sa atin ang sitwasyon ng pamamahala dito sa Pilipinas. Pero ramdam na ramdam ng karamihang mga Pilipino ang kahirapan, ang kawalan ng pag-asa dahil po dito sa mali-maling palakad po ng pamahalaan. At diyan ay hindi na po nila maitago pagkatapos po ng halalan dahil yung resulta po ng halalan nagpapatunay lamang po na ang kasalukuyang pamahalaan at administrasyon ay hindi natutugunan ang pangunahing pangangailangan ng bayan at ng mamamayang Pilipino. Kaya po wala pong nanalo sa kanilang mga senador na kandidato nung nakaraan, itong Partido Federal ng Pilipinas, 3 sa kanilang mga kandidato, lahat po ay natalo at marami po sa kanilang mga sinuportahang mga local officials at iba pang mga posisyon sa Kongreso ay natalo rin po sila. At mismong ang campaign manager po ng grupo po ng alyansa ang nagsabi na kung bakit ganun ang naging resulta ng eleksyon, lalong-lalo na sa mga posisyon ng pagkasenador. At nabanggit na po niya ang kadahilanan po dyan na mga kinuhang mga pundo ng ng bayan para gamitin sa politika, lalong-lalo na po yung mga bilyong-bilyong salapi na binigay sa mga kongresista sa ayuda, sa mga proyektong pangsarili ng mga nasa pamahalaan ay hindi po nakatulong para po ay manalo ang kanilang mga kandidato. Pero maliban po dyan ay alam naman po natin na marami pa pong dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbagsak ang popularidad at kumpiyansa ng mamamayang Pilipino sa nakaupong administrasyon at sa pamahalaan. Isa po dyan ay ang malawakang korupsyon na alam naman po lang lahat na yan. Lalong-lalo na itong magkasunod na dalawang budget ng Pilipinas, 2024 national budget, 2025 national budget, itong GAA na hanggang ngayon po ay nililitis pa po yan sa Korte Suprema. Alam na po yan ng mga kababayan po natin na masyado pong institutionalized, systematic po yung korupsyon na nagaganap dito sa nakaraang 2 taon mahigit ng pamamahala ng kasalukuyang administrasyon. Maliban po sa malawakang korupsyon, andyan pa rin yung pinangangambahan na nakararami natin, lalong-lalo na po yung ating mga kapulisan at mga militar. Ito po yung pakikipagsabwatan ng gobyerno sa teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF. At nakita natin yan na ginamit po sila at sila ang namuno upang sa ganun ay ma-impeach si Vice President Sara at sa mahuli at maipadala sa ibang bansa si Tatay Digong. Ito lahat po ay gustong-gustong gawin po ng teroristang grupo at hinayaan o kaya sinuportahan at inayudahan itong pagnanais ng teroristang grupong ito upang sa ganun ay matanggal sa posisyon si Vice President Sara sa pamamagitan ng impeachment at si Tatay Digong ay maaresto at mapadala sa ibang bansa na ang administrasyon o ang kasalukuyang gobyerno ay nakipagsabwatan. Yan ay nakita natin ang naging resulta po nito. At dahil sa pangamba po na talagang tutuluyan ng babagsak itong gobyernong ito, kung hindi po nila gagawin ang mga tamang pamamaraan ng pagpapatakbo ng pamahalaan. Kaya po, yan, nanawagan na ng pagbibitaw ng lahat ng mga cabinet members. Imagine that, no, massive, all cabinet members. 2 hours ago, pinanawagan ng Malacanang na magbitiw sa posisyon ang lahat ng cabinet members. Ngayon lamang po nangyari yan sa kasaysayan ng politika dito sa Pilipinas, yung call for a mass resignation of cabinet members. Ito ay nagpapatunay na nagkaroon ng talagang pagbagsak, no, ng gobyerno. Mabuti na rin lamang at inaamin po nila an admission of failure of governance, an admission of a broken government, an admission of an administration na wala ng kumpiyansa yung mga tao. Sana nga po magbitaw at totoong tatanggalin yung mga opisyal ng gobyerno na nakaupo sa kasalukuyan na sila ang nagbibigay ng mga payo kung ano man po ang gagawin ng nakaupong Pangulo. Alam naman po natin
kung ano ang klaseng pamamahala ang nagaganap po ngayon sa ating gobyerno. Hindi lamang po ang Executive Department o ang Malacanang ang may kakulangan, pati na rin po yung ibang departamento ng ating pamahalaan. Ang Legislative Branch of Government in particular, ang Kongreso ng Pilipinas, nakita naman po natin kung ano ang kanilang ginawa nitong nakaraang 2.5 taon, magtatatlong taon na. At kung ganito't ganito pa rin ang mangyayari sa susunod pong mga buwan, mga taon na nalalabi ng administrasyon na ito, ay tuluyan na pong malulugbok ang bansa nating Pilipinas. Tuluyan na pong ang ating mamamayang naghihirap, at mas marami po sa ating mga mamamayang ngayon ang lubos-lubos ang kahirapan, ay mawawalan na po ng pag-asa. Nakita natin nitong nakaraang halalan kung gaano ang malawakang pagsira ng ating demokrasya sa pamamagitan po ng mga lawakang pagbili, pagbenta ng mga boto. Hindi po natin masisi itong ating mga kababayang naghihirap na tumanggap po sila ng salapi o anuman pong pabuya o ayuda na galing sa mga politiko dahil nga po sa sobrang kahirapan po nilang nadarama. At dahil na rin po alam po nila yung talamak na korupsyon na nangyayari sa pamahalaan. Kaya sabi ng ating mga kababayan, sayang din yung binibigay na konting pera ng mga kandidato sa eleksyon. Kaya yan po yung mga nakita po natin. At hanggang ngayon, mismong ang Pangulo ng Pilipinas, inamin niya doon sa ginawa po niyang interview sa isang podcast na hindi naramdaman ng ordinaryong mamamayang Pilipino kung anumang programa ang ginawa ng administrasyon. Meron nga ba ang ginawang programa ang administrasyon upang sa ganon ay maramdaman ng ordinaryong mamamayang Pilipino? Wala po tayong nakita na programang talaga pong nagbago yung buhay ng ating mamamayang Pilipino o nagkaroon sila ng pag-asa na mabago po ang kanilang kalagayan. Nakita natin yan sa kanilang sagot sa mga surveys na ginanap ng mga iba't ibang ahensya o kumpanya na nagsagawa po nitong tinatawag na pagtatanong o survey ng ating mamamayang Pilipino. Nakita natin ang resulta po ng halalan. Isa na po dyan yung resulta po ng Overseas Filipino Workers Absentee Voting. Isa na rin po dyan yung resulta rin po ng local absentee voting ng mga kawani opisyal ng militar at pulis. At nakita natin ang kagustuhan po nila na talaga po namang sinabi na ang sinusuportahan po ng mga absentee voters, overseas Filipino workers at ang ating mga kapulisan at ang mga militar at pati na rin po mga media, ang kanila pong sinusuportahan ay ang panawagan ng pagbabago. At tayo po na nasa grupo po ng PDP Laban, Team Duterte, ang nakakuha ng mas nakararaming boto. At yun mga kababayan, napakinggan po natin si Attorney Raul Lambino, no, na nagkomento po dito sa panawagan ng Malacanang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-resign ang kanyang mga cabinet secretaries at mga advisors, mga kababayan. So sabi ni Attorney Raul Lambino ay ngayon lang po ito nangyari sa kasaysayan, no, ng gobyerno ng Pilipinas na nagtawag or nanawagan ng mass resignation itong presidente ng Pilipinas, mga kababayan. At ito ay isang admission ng isang pagbagsak ng gobyerno, mga kababayan. Failure of administration daw po ito, sabi ni Attorney Raul Lambino, mga kababayan. At so sana daw ay seryoso itong panawagan ni President Marcos Jr., mga kababayan, no, natanggalin itong kanyang mga secretaries na hindi naman na maganda ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga performance sa kanilang mga trabaho, no, sa kanilang mga departamento, ay seryoso itong gagawin ni Pangulong Marcos. At baka daw ay may reshuffle lang, mga kababayan, no, at yung iba naman ay nandun pa rin, hindi pa rin sila naalis, mga kababayan. At as of now, marami na pong mga sekretaris, no, ang tumugon, mga kababayan, dito sa panawagan ng Pangulo. Ang ilan sa mga tumugon, mga kababayan, na sekretary ng cabinet ay ang DILG Secretary John Vic Remulla, DICT Secretary Henry Aguda, MMDA Chairman Romando Artes, DBM Secretary Amina Pangandaman,
DOTR Secretary Vince Dizon, DMW Secretary Hans Kaktak, DSWD Secretary Rex Gatchalian, ayan, ang Department of Agriculture Secretary na si Francisco Chu Laurel, Department of Finance Secretary Ralph Recto, Department of Tourism Secretary Cristino Garcia Frasco, at ang Solicitor General Aminardo Guevara, ayan, DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, ang PCO Secretary na si J. Ruiz, at Department of Labor and Employment Secretary Bien Binedo Laguesma, Executive Secretary Lucas Bersamin, TESDA Director General Jose Benitez, DepDev Secretary Arsenio Balisacan, at ang Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. Ayan, pati na rin po ang Department of Agrarian na mga kababayan, Secretary Conrado Estrella III, at ang Department of Energy Secretary na si Rafael Lotilla. At last ay ang DepEd Secretary Sunny Angara. So yun po ang tumugon so far mga kababayan sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign, no? Itong mga cabinet members niya at mga advisors mga kababayan. So tingnan natin kung ano po ang kinahinatnan nitong panawagan na ito mga kababayan, kung talagang mag-resign itong mga cabinet members or meron kayang matira mga kababayan, may manatili pa o kaya ma-reshuffle lang, malipat lang sa ibang departamento mga kababayan ng administrasyon. So abangan po natin yan mga kababayan, at sabi ni Attorney Raul Lambino, no, meron pa namang time daw para gawin ang tama ng administrasyong ito. Meron pang 3 years more na may time pa daw na magawa pa ng paraan, no, may tama yung mga mali niyang ginawa ni Pangulong Marcos or itong administrasyon niya mga kababayan, kasi isa itong admission daw po ng pagbagsak. Itong ginawa niya, no, inamin lang na bagsak talaga ang administrasyon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. So ano pong opinion nyo dito mga kababayan? Please comment down below. Ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.